Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Nonito Donaire Jr., may balak lumaban muli under MP Promotion Management. Matapos nga ng mahigit 3 taon ng hindi pagkakaunawaan ng MP President Sean Gibbons at itong si former 4 World Division Champion and Pinoy boxing legend na si Nonito Donaire Jr. ay sa wakas ay nagkabati na rin ito. Kung inyo pong natatandaan na nagsimula ang away ng dalawang ito, noong panahon na hawak ng MP Promotion itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil kasado na noon ang unification fight sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. laban kay John Riel Casimero. Ngunit itong kampo ni Nonito Donaire Jr. ay umatras sa kadahilanan ng hindi pagbigay race pito sa asawa ni Nonito Donaire Jr., dahil panaybanat itong si John Riel Casimero at Sean Gibbons sa asawa ni Nonito Donaire. Dahil dito ay nagpasya si Nonito Donaire Jr. na umatras na lang sa laban, ngunit ganun pa man ay nagkaayos pere naman ang kampo ni John Riel Casimero at yung kampo ni Nonito Donaire Jr. Habang si Sean Gibbons naman ang naging kalaban ni Nonito Donaire at John Riel Casimero. Ngunit talagang mababait ang lahing Pinoy dahil, sa likod ng hindi pagkakaunawaan ay nagawa pere nilang magpatawad. Dahil kitang-kita dito sa larawang ito na magkakasama na muli sa isang litrato itong si MP Promotion President Sean Gibbons at Nonito Donaire Jr. Post ito ng Viva Promotion na may caption na MP Promotion President Sean Gibbons together with the Filipino legend, Nonito Donaire Jr. and his wife Rachel Donaire at the WBO convention in Humacao, Puerto Rico. Dahil dyan ay maraming fans ang nagsasabi na mukhang may laban itong paparating si Nonito Donaire kasama si Sean Gibbons. Sa edad na 41 ni Nonito Donaire, ay patuloy pa din itong lalaban dahil wala pa siyang formal na announcement sa kanyang pagre-retiro sa larangan ng pagboboxing, kaya napakalaking posibilidad na muli itong lalaban. Alam naman natin na hindi papayag itong MP Promotion na hindi makabawi dito sa ating pambato na si John Riel Casimero, matapos paliparin ni Cuadro Alas John Riel Casimero ang ulo ng kanilang pambato na si Saul Sanchez, kaya panigurado na babawi at babawi ang MP Promotion. Sinisimulan na nila na lutuin ang laban John Riel Casimero vs Carl Hamas Martin. Ngunit sa paglitaw ng mga litrato nakuha na magkakasama muli itong kampo ni Nonito Donaire Jr. at MP President Sean Gibbons ay marami ang nag-iisip na baka si Nonito Donaire Jr. ang balak nilang itapat dito kay Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil alam naman natin dati na kasado na ang laban ng Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero, ngunit hindi ito natuloy dahil sa maraming nangyari na hindi maganda. Ngayong nagkaayos na itong si Nonito Donaire Jr. at Sean Gibbons ay tiyak na may plano silang gumawa ng laban at ito nga ang hinala ng mga boxing fans na si Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero ang planong match-up. Sanchez mo kasa! Layi! Sanchez mo kasa! Layi! Casimeroの左が火を吹いた！2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方は世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。サンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サン
チェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。Dagdag pa sa ating mga balita. So ayon sa mga Casimero fanatics, na kung dream fight talaga ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay dapat ang gawin niya ay uunahan niya si Naoya Inoue umakyat ng featherweight division, dahil kapag natapos na ang laban ni Naoya Inoue kontra Goodman at pinaplano na isunod si Akhmadaliev at Junto Nakatani, sa ngayon ay wala pang latest news kung sino ang next niyang makakalaban after niya kalabanin si Sam Goodman, dahil dyan ay malabo na maikasa ang labanan Naoya Inoue laban kay John Riel Casimero sa bantamweight division. Kaya ang tanging chance na makalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero si Naoya Inoue ay umakyat na siya ng featherweight division. Kung baga ay aabangan niya si Naoya Inoue sa featherweight division, kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa featherweight division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakali man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si John Riel Casimero. Sa ngayon kasi guys, yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro alas John Riel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si John Riel Casimero sa 122 pounds super bantamweight division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang, kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa featherweight division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng featherweight division. Sa featherweight division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa bantamweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do the with it. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slide up right hand, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Conlon down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights you'll be the man who answers at this level? I wanted the mind as much as with the body. Oh, trouble here! Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dekalibreng boksingero sa featherweight division. Dagdag pa sa ating mga balita.
Pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar, and current WBA lightweight world champion, Gervonta Tank Davies. Bilang paghahanda sa Benin Sagang Halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun pa man ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni John Riel Casimero si Tank Davies. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro Alas John Riel Casimero? Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro Alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi, ngunit ganun pa man ay hindi na matutuloy ang sagupaan nila ni Naoya Inoue, dahil official nang inanunsyo kung sino ang makakalaban ni Naoya Inoue, dahil official ng kasado sa buwan ng December taong kasalukuyan ang labanan Naoya Inoue vs Goodman. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.